sa loob ng damit niya mismo para dikit sa balat. Hinigpitan ko lang at mismong nasa gitna ito ng tiyan niya para mas maprotektahan ang anak namin. Okay na to, Tay. Anong gagawin natin? Marunong kayong lumawin, di ba? Hintay lang natin si Marel. Siya ang tutulong sa inyo para makatawid. Sumigaw ng malakas si Cheryl nang bumaba ang kilalang na nasa ibabaw. Napuupo kaming dalawa kaya natamaan agad ito ni Tatay Loy ng buntot pati niya. Umamin ito na galit sa matanda. Inatake pa nito ang matanda dahil takot ito sa buntot pagi. Ako naman, hinanda ko ang itak. Mabilis na naghanda si Tatay Loy. Humigpit naman ang hawak ko sa itak. Tumagaktak ang pawis ko noon sa takot at hindi ko rin mapigilang mapaiyak. Natatakot kasi ako para sa buhay ng asawa ko. Nanginginig na siya, bagay na hindi niya dapat nararanasan dahil makakasama sa pinagbubuntis niya. Sinalubong ng buntot pagi ng matanda ang aso. Umatake naman ang nasa ibabaw, pero may mas malaking nilalang ang lumapit. At hindi pa nakaatake sa matanda ang aso. Biglang hinagis na ito ng malaking nilalang. Tila ba yun ang pinakamalaki sa lahat? Paskuladong tao. Sobrang laki niya. Maitim ang balat nito at mahaba ang maputing buhok. Tama na. Kung ayaw nyo masaktan. Sumugod ang lahat ng uri ng aswang sa malaking aswang na yon. Malakas sila, oo. Pero kahit mag-isa lang siya, naihahagis niya ang mga ito isa-isa. Maya-maya pa, dumating naman ang aswang na may mahabang buhok. Si Marel. At mas lalo akong tinangay ng agos. Baby, Diyos ko po, lumakay ka! Bitawan mo kita, David, para makalahoy ka. Binitawan ko nga ang itak, pero huli na dahil hinampas na ako ng agos ng tubig sa malaking bato. Namilipit ako sa sakit dahil pakiramdam ko, nagkandabasag ang mga buto ko sa likod. Namilipit na nga ako, hirap pa akong makahinga. Naririnig ko lang ang malakas na pag-iyak ni Sherry noon. Tinatangay pa ako ng agos ng tubig. At ang masaklap, dahil napasukan ang ilong ko, sumakit ng matindi ang ulo ko. At habang tinatangay ako ng tubig, lumalayo ang boses ni Sherry. Isa pang bato ang binangga ng katawan ko. Nadagdagan ang sakit na nararamdaman ko. At sa pagkakataon yun, talagang malayo na ako sa asawa ko. Hiling ko lang talaga ng mga sandaling yun. Sana mailigtas siya ni Tatay Loy. Kahit siya na lang bumagsak sa tubig at lumapit sa akin. Hinuli niya ako mula sa agos at inangat. Napaubo pa ako. Sino ka? Ang malaking aswang ang gumawa noon sa akin. Dahil sa laki niya, hindi siya natatangay ng malakas na agos ng tubig. Mabilis pa ang paglalakad niya. Yun nga lang, may lumilipad sa ibabaw na gusto akong makuha. Ayaw mo ba kumain sa mga? Hindi sa lahat ng pagkakataon kaya mo kontrol ng gutom. Tumigil ka. Bago pa ako mapikon sa'yo. Mamboso ka rin, Nay. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa lahi natin. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na buksain kayo. Tuldog ka talaga. Magulang mo ko mahal. Oo, kaya huwag mong hayaan makalimutan ko yan. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo silang pakilaman. Ibang ka talaga, Nick. Ibigay mo siya sa akin. Pinagdamot mo na nga sa akin ang boyfriend mo. Pati ba naman nakapaghinga? Masyado ka ng paramot. Mahina ako noon kaya hindi ko magawang mag-react sa usapan nila. Naramdaman kong nakatawid na kami, pero nasa balikat pa rin niya. Parang lamot ang katawan ko noon. At mas nasasaktan pa ako dahil parang maglalaban pa sila. Tumakbo pa siya ng mabilis at maya-maya lang ay narinig ko ang boses ni Sherry na nagsisisigaw sa iyak. David! David, Diyos ko po! David, salamat! Salamat na mabuhay ka! Nilapag ako ng aswang at
mismo! Tinulungan ako ni Sherry noon na makabangon. Mabuti na lang malakas pa siya. Wala akong nakikitang kahit isang galo sa kanya. Nang makabangon ako, paika-ika ako kung maglakad.